Alright, hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. So kung di nyo pa po nagagawa, please like, share, and subscribe. Sa tabi po ng subscribe button ay meron tayong, what do you call that? Notification bell. Okay, pa-click po yung notification bell para po mabigyan po kayo ng impormasyon kapag meron po akong bagong live, meron akong mga bagong uploads, and mga Tabercads. Okay? Maraming pong salamat sa pag-share nyo po ng ating mga videos. For some reason, dumadami po ang ating views at ang iniisip ko na dahilan kung bakit nangyayari yon ay dahil po sa inyo. Okay, so mga Tabercads, I really appreciate what you are doing. Isa-shoutout natin yung ating supporter, sponsor, and everything. Okay? Si Wonderfully Made. Okay, si Wonderfully Made po ay ang isang business, small business po na nag-curate o nagko-customize ng mga regalo para sa inyong mga minamahal sa buhay. So, meron po siyang ay ito maganda to. Actually, umorder ako nito mga Tabercads kay Wonderfully Made. Meron siyang, alam niyo yung kay Van Gogh, yung Starry Night. Meron siyang na-source na mga cups, pangkape. Ayan, na mga, yun yung Starry Night nga. Meron siyang promo for February, syempre. Panahon na para magregalo sa ating mga minamahal. So you can get a limited edition peach wine mug. So kapag gusto niyo uminom ng inyong mga minamahal, mag-wine kayo. Ayan, meron kayong wine mug at rose gold na compact. Okay, para sa inyong mga asawang babae, mga girlfriend. Ayan, pwede nyo bilhin yan para sa kanila for only 1,000 pesos. We'll accept orders until February 5, 2021. So, para sa to? Para sa Valentine's Day. Kung gusto nyo po umorder mga Tabercads, okay, kontakin nyo lang po siya sa kanyang Facebook page at wonderfullymade.ph at sa kanyang pong Instagram page or sa kanyang email address. Nasa baba po yung kanyang email address. Okay? Hindi ko alam kung kayo po ay naging familiar na kay Mayor Magalong. Okay? Si Mayor Magalong po, mga Tabercads, ay mayor ng Baguio. At siya po ay naatasan ng ating IATF na maging contact tracing czar. Bakit po siya naging contact tracing czar, mga Tabercads? Kasi napakaganda po ng kanyang ginawa sa Baguio nung nag-uumpisa pa lang ang COVID-19. Ang bilis ng responde ng ating contact tracer sa Baguio noong mga panahon na 'yon. Ang bilis sobra. At ang ganda ng sistema nila. Nakita to ni Pangulong Duterte. Ang sabi ni Pangulong Duterte, sige, kung ano man yung alam mo na ginawa mo diyan sa Baguio, dalhin mo sa national. Diyos ko. Di napakalaki ngayon ng problema niya. Kasi buong Pilipinas na. Pero he has been doing very well. He has been doing very well. Napakaganda po ng kanyang trabaho. So far, wala pa rin po nagrereklamo pagdating sa contact tracing, okay, ng ating mga kababayan tungkol sa COVID-19. Until January 27, 2021. Ano pong nangyari? Ito pong nangyari, mga Tabercads. Baguio City Mayor draws flack for attending Tim Yap's birthday bash. Okay? Ito po yung nangyari nung 27. Anong araw yung 27? Tuesday? Tuesday yata yun. Wednesday pala. Wednesday. Kaya nangyari po ito nung Miyerkules. Okay? Ang nangyari nga, mga Tabercads, ito. Baguio City Mayor and contact tracing czar Benjamin Magalong trended on Twitter after a photo showing he attended Tim Yap's birthday party in the city despite strict mass gathering rules circulated online. Okay, Magalong confirmed his attendance in a radio interview on Wednesday. So, ito nga po yung nangyari, no? Nagpa-birthday party itong si Tim Yap. Okay, at kasama pong na jumoin doon si Mayor Magalong. Ngayon po, mga Tabercads, may paliwanag po si Mayor Magalong dyan. Mamaya po na pag-uusapan natin yung kanyang paliwanag. Pero, tungkol doon sa party, hindi doon sa kung bakit sila nandun. But anyway, ang sabi, the contact tracing czar said he and his wife were invited. So, inimbita sila sa birthday, sa party.
and they accepted the invitation to express their gratitude to Yap, an eventologist and club owner. Meron na palang gano'n, no? Career na pala yung eventologist. Hindi ko alam yun eh. And his companions, ito yun mga Tabercats. For promoting Baguio as a safe tourist spot amid the pandemic and buying pieces made by their local artists before the controversial celebration was held. So mga Tabercats, si Mayor Magalong po ay naimbitahan dahil ang party po nito ni ang birthday party po nitong si Tim Yap ginamit ni Tim Yap bilang paraan para i-promote ang tourism sa Baguio. Yun po ang dahilan nun. At namili rin siya ng art pieces sa kanilang mga local tourists. So ibig sabihin, dahil tumulong ka sa city ng Baguio at dahil nagpasok ka ng mga turista, sige dad, pupunta ako sa iyong party. Okay? Sa iyong birthday party. So sinabi naman ni Mayor Magalong, hindi naman niya tinanggi. Okay, hindi katulad nung kay Sinas. hindi manyanita lang to dito party. But anyway, pumunta po kami ng wife ko, sabi ni Mayor Magalong. Okay? So yun na nga, no, kumalat yung mga picture na yan. Tapos, binanatan itong tinira tong si Mayor Magalong sa Twitter. Syempre, yung mga dilawan dyan sa Twitter universe, nag-iintay lang talaga sila ng pagkakataon para sitahin ang ginagawa ng ating administrasyon. So, eto na. Nagdagsaan na ang mga bumabati ko sa Twitter. Oh, that party, look who was there, the Baguio mayor and his wife. Yan. Although si Mayor Magalong nakamask, okay, yun nga naman, syempre, yung kanyang wife, hindi. Okay, nagpa-picture kasama si Casey. Yung kumalat. Tapos may nag-reply daw, where is the consistency? Okay, Magalong admitted he saw some violations to the safety protocols but pointed out that most of Yap's guests were compliant. Okay, so mahaba-habang paliwanag yan. Isa-isahin natin yan maya-maya. Okay? So ito na nga. So nangyari nga itong kay Mayor Magalong. And then, lumabas pa tong issue na to. Baguio Mayor Magalong tells Tim Yap not to worry about party. Huwag kang mag-alala, parang ganun. Ang sinasabi ni Mayor Magalong kay Tim Yap. Ngayon mga Tabercads, alam natin na gantong linyahan, may mali siya yan. May mali siya yan. Alam naman natin yan eh. Si Inquirer pa ba? Okay, anong nangyari? Ito nangyari mga Tabercads. Nag-usap na po kami kahapon at binanggit ko po sa kanya. I understand what happened. Everybody was just so engrossed, so engaged, kaya kung minsan nakakalimutan. Ay Magalong said ng interview sa teleradyo. Sabi ko sa kanya, don't worry about it. Yung tulong nyo sa ginagawa ng syudad ng Baguio for promoting, for saying good words about Baguio doon sa aming mga artists, we're considering all of this. Don't you worry, we'll have this thing investigated. Nahihiya sila eh. So, syempre, ang dating ngayon, dahil sa headline nito ni Inquirer, okay, parang ang dating ngayon kay Mayor Magalong is, palulusutin ni Mayor Magalong. Yun ang parang yun, ganun ang tunog ng press release nila. Parang hindi na masyadong accurate yun. Parang hindi na masyadong accurate yun. Kasi mga Tabercads, no, kung gusto mong itago ito, no, if you want to put this under wraps, kung gusto mo itago, unang-una, hindi ka magpapa-interview. Unang-una, hindi ka magpapa-interview. Hayaan mo na lang mamatay ang issue. Di ba? Kung gusto mo itong itago. O kung may gusto kang gawing pabor para sa isang tao, hindi mo i-broadcast yung sinabi mong pabor doon sa tao na yon.
Kasi, lalo na kung politiko ka, you are setting yourself up, okay? Sineset up mo yung sarili mo para masiraan. Syempre, ayaw natin nun. Kaya, etong si Inquirer, medyo yung kanyang, lalo na yung kanyang headline, medyo, parang may mali siya. But anyway, moving forward, no, ito po yung report naman ni GMA. Sinabi ni Mayor Magalong na isasama pa rin daw niya ang kanyang sarili dito sa investigasyon ng pag-violate nga ng COVID-19 protocols. Sabi, Baguio City Mayor Benjamin Magalong said Thursday he will not recuse himself. Okay, hindi niya tatanggalin ang kanyang sarili from the investigation on the party organized by celebrity influencer Tim Yap, where health protocols were allegedly mga Tabarcats, not observed. Bakit po allegedly? Bakit po sinasabi nila parang wala pang kasiguruhan? Kasi po mga Tabarcats, may ongoing investigation nga dyan. Ngayon, kung meron nga pong nangyari na violation, edi magbibigay sila ng penalty. Otherwise, edi nga, wala, nga lang. Nag-ingay lang uli ang media, nag-sensationalize, at ito na nga, andito na naman tayo, pinag-uusapan to. Sabi ni Mayor Magalong, no, hindi naman. Bakit naman ako mag-i-inhibit nandoon naman ako? Totoo naman. Makes sense. Ba't siya mag-i-inhibit nandoon naman siya? Nakita ko naman kung sino yung nag-violate. Correct. Mawitness naman niya kung sino yung nag-violate. Nakita na kanyang dalawang mga mata kung sino yung mga nag-violate. So, bakit pa siya mag-recuse? Walang punto para gawin yun. Sabi mo, alam mo kasi, sabi ni Mayor Magalong, kung titignan mo yung picture, talagang makikita mo may violation. Pero you have to know what really happened behind it also. Ano po yung picture yung kanyang sinasabi? Ito po yun. Ito po yung picture na yun. Yan. Kasi nga naman, of course, si Casey tsaka yung kanyang wife, nag-violate ng health protocols. Tapos, this guy at the back, kung sino man tong lalaking to. Ayan, nag-violate sila ng quarantine protocols. Or health protocols pala, hindi quarantine protocols. So, kitang-kita nga naman niya, di ba? So, bakit pa niya i-recuse? Ba't pa siya mag-i-inhibit? Ba't pa niya pipigilan ng sarili niya? Ando naman siya. Magalong has admitted that health protocols were violated during Yap's birthday party. He said some attendees might have forgotten to wear face masks when they were invited by cultural dancers to dance. So, ito na po yung konteksto. Mga Tabarcats, naalala niyo po, no, every time po tayo nagla-live. Kung napapansin niyo po, ako po, pag bago ko dumiretso doon sa main topic ko, kinukwento ko muna lahat ng nangyari bago doon sa main kwento ko. Ang punto po kasi noon mga Tabarcats, kailangan po natin makita yung buong kwento. Kailangan natin maintindihan yung buong kwento bago tayo mag-arrive, bago tayo manghusga. Kasi po, kung opinion at opinion ko lang ang ikukwento ko, edi it's just another person's opinion. Kumbaga, opinion lang na naman yun. Marami ng taong nagbibigay ng opinion dyan. Marami nang nag-live stream dyan na nagsasabi ng kanilang opinion. Ayoko nung ganun. Mas gusto ko, mga Tabarcats, pag-usapan natin yung facts. Ano yung mga nangyari. Kaya po, mga Tabarcats, agree ako dito kay Mayor Magalong. Kailangan po, intindihin natin yung konteksto. Context is king. Sabi nga ng mga nagte-training sa customer service. Sabi lang, customer is king, pero sa customer service naman daw is context is king. Sabi nila. Ito po yung nangyari. Kaya may mga hindi nag-mask habang nagko-cultural dance. Kasi kumalat yung video, hindi ko alam kung napakita nyo na yung video na yon. Kung nakita nyo na pala. Okay? Kumalat yung video na yun. Actually, pinakita yata ng GMA dito eh. Hindi ko na nalalagyan ng audio kasi baka maka-copyright ako. Kasi minsan ma-api to si GMA eh. Pero tingnan natin kasi ito yung
Ito yung kasi yung nangyari. Ayan, nakikita niyo yan. O, so may mga, ayan yung sinasabi niyang bago sumayaw. O, may mga hindi naka-face mask. Tapos lumabas pa si Team Yap na merong nakakabayo, tapos wala siyang face mask. So, may mga nag-violate talaga. Okay, so, sabi ni Mayor Magalong, ito kasi yung kwento niyan, kung ba't wala silang mask. Sabi ni Mayor Magalong, habang kumakain kami, palabas na yung cultural dancers namin, and alam mo kasi, after the cultural dance, bababa yung mga cultural dancers. Part of the tradition was to invite yung mga guests to dance, yung community dance. Umiikot yan habang pinapatunog yung gong, he said. So kumakain pala ang kwento. Syempre nga naman, mga taberkas. Bakit ka kakain na naka-face mask? Hindi ka nakakain. Natural, kakain ka. Tatanggalin mo yung face mask mo, itatabi mo. Or ilalagay mo sa ilalim ng chin mo or isasabit mo sa isang tenga mo. Pero kadalasan, mga tabergads, ibababa mo yun, tatanggalin mo yun. So habang kumakain, eto nga sabi niya, habang kumakain, yung iba siguro nakalimutan magsuot na dahil inimbita na silang sumayaw. Kita naman doon sa video Yun na yun, nakalimutan. Umikot, di naman lahat nakalimutan mag-mask, may mga makikita ka rin naka-mask. Yun ang sinabi ni Mayor Magalong. So, sabi ni Mayor Magalong, may potential na 3 violation. City Ordinance, 2 City Ordinance daw yung na-violate. Meron pang isa yung physical distancing. And then the joint DTI and DOLE circular. Tapos sabi, nagbigay na kami ng notice of violation sa establishment. So nabigyan na ng notice of violation yung establishment. Tapos inacertain na lang kung sino yung mga taong nandun. Ang sabi ng Manor, sasubmit daw nila yung kanilang reply ngayong araw. At at the same time, itong aming investigators din, they're identifying sino yung mga nag-violate ng protocols natin. So, yun na nga po yung nangyari, mga tabergads. Dahil po dyan sa nangyari na yan, mga tabergads, okay? Buti na lang. May sagot ako sa'yo, Mark DXB. May sagot ako sa'yo. Nag-resign si Mayor Magalong sa IATF. Sino ngayon ang makapal? Sino ngayon ang makapal? Mark DXB. Oh. Ano pa bang consequence ang hinahanap mo? Sino pang bibigyan mo ng consequence? Ayan dyan na. Nag-tender na siya ng kanyang resignation. So, sabi niya kanina, January 28, 2021. Kanina lang po ito, mga tabergats. This is to formally tender my resignation as contact tracing czar. Lead implementer for contact tracing in the National Task Force for Coronavirus Disease. So, yung IATF. I was involved in a recent incident. O, see? May pag-amin ng naganap. Where several lapses in protocol were committed. In hindsight, being a senior officer of the task force, I should have done an immediate spot correction of the errors that I witnessed during that time. Much as I have given my best to discharge my duties for the task force, this incident has been a reminder that a higher standard is always expected of me. So, ni-recognize niya, una na nagkamali siya. Pangalawa, na-recognize niya na dahil siya yung official na nandun, dapat meron siyang immediate correction na ginawa. Pangatlo, it pains me to see my family and my constituents in anguish over this, but I am committed to hold myself accountable and do what is necessary to rectify this misstep. See? Buti na lang ganyan siya mag-isip. Kasi hindi lahat ng politiko ganyan mag-isip. Should the task force or even the Department of Interior and Local Government deem it necessary to launch an investigation over my actions, I am ready and willing to cooperate.
I thank you for having reposed your trust in me, and I remain supportive of all the actions of the task force, of all the actions the task force has done and will do for the good of our country. Ang Taber Gods. Anong tawag dyan? Ang tawag dyan, mga Taber Gods, kredibilidad. Ang tawag dyan. Kahit hindi ako botante ng ng Baguio kapag kumandado uli na mayor, baka i-endorse ko pa na si Mayor Galvez. Mayor Galvez, si Mayor Magalong rather. Baka i-endorse ko pa to kahit hindi ako botante ng Baguio. 'Di ba? Mga Taber Gods, naisip nyo ba, ito bang mainstream media naisip yan nung nagrarally ang mga kabataan doon sa may monumento? Nung pag-umpisa pa lang ng community quarantine, ECQ? Nung nagrally sila tungkol doon sa Anti-Terror Act. Nung nagrally sila, nung Human Rights Day. Nung nagrally ang mga estudyante sa UP, kung saan after that, merong 150 plus yata, if I'm not mistaken, ang nag-contract ng COVID. Merong mang salita ang ganito? Wala, di ba? Wala. Tawag kasi dyan, mga Taber Gods, kredibilidad ang tawag dyan. Ay, pupunta na ako dyan, Yushan. Wait ka lang. Napangunahan mo ako Wait ka lang. Ito na. So, COVID-19 Task Force rejects resignation of contact tracing czar. Reject! Bakit? Bakit nila ni-reject? Ano na naman to? Tuta na naman ng Duterte. Special treatment na naman dahil tao ng Duterte administration, etc. Mga Taber Gods, kung if 90%, hindi ko masabing 100%, kung 90% ng mga tao na mga taong nagsisilbi under the Duterte administration ay merong kredibilidad katulad ni Mayor Magalong, by all means, sige na, patawarin na natin. By all means. Ngayon pa lang naman sumasablay Ngayon pa lang siya sumablay. So, nagsalita si Mayor Harry Roque kanina. Mayor Harry Roque, Diyos ko, nalilito na ako sa aking mga Si Spokes Harry Roque, ang sabi, Presidential spokesperson Harry Roque insisted that Magalong continues to enjoy the trust and confidence of the NTF against COVID-19 despite the latter's admission that there were health protocol violations in a birthday party he had attended. Okay? So sabi, we confirm that Baguio City Mayor Benjamin Magalong tendered his resignation as the government's tracing czar. Mayor Magalong's resignation, however, is not accepted or has not been accepted. Kasi mga Taber Gods, si Mayor Magalong, at least merong kredibilidad. Ba't mo bibitawan ng taong merong kredibilidad? Ba't mo bibitawan ang tao na handang harapin yung mga consequences ng ginagawa niya? Nung nagyayakap itong si Leni Robredo ng mga bata nung bumaha sa Marikina, may sumita ba sa kanya? Wala, di ba? Tuwan-tuwa pa sila, ay, si Leni Robredo na una doon, nasaan ang Pangulo? May sumita ba? Wala, di ba? Nung nagkakakamay siya doon sa Davao del Sur, sa Camarines Sur, nagkakakamay siya doon na kinamayan niya lahat ng mga matatanda doon na mas susceptible siya sa COVID-19. May sumita ba? Wala. Pinuri pa ng ating media. Ang tindi, di ba? Pero kay Mayor Magalong, anong pinapalabas ni Ay, corrupt. Nangako na siya kay Team Yap, huwag kang mag-alala, sagot kita. Parang ganun yung dating. At hindi lang doon natapos to, mga Taber Gods, ha? Although maliit yung penalty. 1-5.
1.5 lang talaga. Ang liit ng penalty. Pero at least may penalty. Team Yap, Casey Concepcion, 31 others fined 1.5 each over Baguio City Party. Maliit ito mga Tabergas. Maliit itong 1.5. Tanggapin natin yon. Maliit talaga yan. Pero syempre, hindi ka naman pwedeng lumampas doon sa amount na inilagay o inatas ng iyong municipality or ng iyong city, di ba? Hindi naman pwedeng lumampas doon. So kahit milyonaryo ka o sobrang bilyonaryo ka pa o kahit si Henry C. ka pa, kung ang penalty talaga niyan, ang bayad sa penalty ay 1.5, edi 1.5 lang talaga. Si ABS-CBN nga bilyonaryo na yon. Ang ipe-penalty sa kanila ng NTC, 200 pesos per occurrence ng kanilang violation. 200 pesos. Ito po, balik tayo kay Mayor Magalong, okay? Ito po ang nakakatuwa kay Mayor Magalong. Pati yung asawa niya, pinenaltihan niya. Kanina nga, nakikinig ako ng karambola. Sabi ni Boss Conrad, sabi niya, ang interesting siguro ng kwentuhan nila sa bahay nung mga panahon na yun, no? Parang sabi niya, Han, sisitahin kita, bibigbayad ka ng 1.5. Okay? Dahil nag-violate ka ng quarantine protocol. Diba? Pero nagbayad yung asawa niya. Imagine, asawa na ng mayor, first lady ng kanilang city. Nagbayad ng kanyang penalty. How much more yung iba? Diba? Ay. Nagbayad din ang kanyang asawa. Tapos yung The Manor, kung saan nagkaroon ng party, was fined a total of 9,000 pesos for failing to adhere to rules on face mask, physical distancing, and new normal operations. Okay, so, pero ito yung, babalikan ko yung si Inquirer, alam nyo kung bakit. Kasi itong balita ito kay CNN, medyo straightforward naman, di ba? Parang, okay, si Team Yap, si Casey, at 31 others are fined with 1.5. Okay, now, na-penaltyan silang 1.5. Tapos very straightforward yung kanyang kwento. Pag kay Inquirer talaga, mga Tabercats, may touch of mali siya. Or may touch of malice. Tingnan nyo Kanina pa nga mga Tabercats, iba yung title nito, sana na-screenshot ko Pinalta nila agad Sana na-screenshot ko. Kasi, ang kaninang headline, ito, Team Yap, Casey Concepcion pay 1,500 pesos. Ito yung kasunod. For allegedly flaunting its lavishness or their lavishness in the middle of a surge in coronavirus infections in the city. Yun ang headline kanina. Ito yung gusto nilang palabasin. Si Team Yap at si Casey Concepcion ay napenaltihan. Bakit? Dahil nagyabang ng kanilang kayamanan sa Baguio sa gitna ng COVID-19. Napakalayo nun, mga Tabercats. Napakalayo sa katotohanan yun. Kaso, binago nila agad hindi ko na screenshot. Akala ko hindi nila babaguhin. Next time nga. Next time ang gagawin ko, ganun ang gagawin ko. Pag may nakita akong ganyan, screenshot ko na agad, tapos yun ang ipapakita ko sa inyo. Pero, ganun yung headline niya kanina. Kaya makikita mo na mayroong bahid ng mali siya May bahid ng mali siya yung itong report ni Inquirer. So mga Tabercats, no? Kung pag-uusapan itong nangyari kay Mayor Magalong na to. Yan, kaya nangyari kay Mayor Magalong na yan. I'll cut him some slack. Bigyan ko na lang siya ng break. Kasi sabi ni Yushan, siguro coach sila yung na-engage kasi masyadong social. Baka, di natin alam. Itong kay Mayor Magalong. I'll cut him some slack. Or bigyan ko na siya ng break. Pagbigyan na natin one time, okay lang naman yun. Tinanggap naman niya yung mali niya. Siya mismo sumunod sa quarantine protocols, sa new normal protocols nila. Ang mali lang niya ay hindi niya sinita yung iba. So, yun yung mali niya. Sasagain ko na yan. Magbibigyan ko na yan. Kesa yung mga taong katulad nito, mga Tabercats. Diyos ko,
Naagigil tong mamang to eh. Sa totoo lang talaga. Sa totoo lang talaga. Simula nung umupo siyang chief ng PNP, so wala na siyang ginawa kundi sumablay. Wala na siyang ginawa talaga kundi sumablay. NCRPO chief pa lang siya, sumasablay na siya. Yung sablay niya sa NCRPO, dinala niya sa pagiging PNP chief. Yung kay Dacera, sobrang sablay ng mga nangyari. Nung una, dineclare rape. Okay, rape, tapos meron daw drugs. Hindi natin mako-confirm yan ngayon kasi inimbalsa mo na nila yung katawan bago nag-autopsy. Saan ka naman nakakita? Inimbalsa mo na yung katawan bago nag-autopsy. So, Diyos ko naman. Eh di lahat ng pwedeng kunin. Dinray na yung dugo, kinuha na yung mga laman loob. Eh di anong panghahanapin mo? Eh di sugat-sugat na lang ang hahanapin mo talaga. Diyos ko naman talaga. Tapos ngayon, pinapa-attend siya ng Senate hearing, hindi siya nagpupunta. Eh di napagalitan siya ngayon sa Senado. Hindi natin alam kung bakit hindi siya pumupunta. He has his own reasons. Pero ito na naman siya. Sabi ni Ryuji Izumi, yes, yung sa nangyari kay Raymond Gutierrez, nabalitaan ko rin yan. Napasara nga yung establishment. Pero hindi ko alam kung na-penaltyhan sila yung kay Raymond Gutierrez. Actually, mamaya sasagutin ko yung sagot ni Jocelyn, yung question ni Jocelyn Agapay, kung hindi ba napapansin ni PRRD yan. Mamaya ako sasagutin. Pero punta muna tayo dito kay Sinas. Nagmanyanita ka na, tapos nang-away ka pa ng isang pamilya sa Taguig. Tapos sumablay ka kay Dacera, tapos ngayon ito naman pang-apat mo na to, Diyos ko. PNP National Philippine National Police Chief General Debold Sinas popped into a Senate probe into law enforcement matters but not after getting a serious scolding from senators including a predecessor pati si General Bato. Imagine pagalitan ka ng dati mong boss na senador na ngayon. Diyos ko. Pinagalitan din siya ni Bato de la Rosa. Ay, thank you very much, Wild Orchids, Hindi ko in-expect. Maraming salamat. Shoutout sa iyo, Wild Orchids. So, yan. Ito si Gordon, dilawan na mag-isip to eh. Pero agree ako sa kanya dito. Sabi ni Dick Gordon, you know, the Senate is the forum of the people. When we invite, it should be taken seriously. Tama naman dito si Dick Gordon. Pero ito kasi ang problema dito sa Senado na to. Ang dami yung hearing in aid of legislation. Sobrang dami yung hearing. Pero may nale-legislate ba? Meron bang batas na nagagawang bago? Wala pa hanggang ngayon, Diyos ko. Karamihan ng batas nanggagaling sa House of Representatives, sa talaga yan, sa House of Representatives. Doon pa talaga nag-uumpisa yan. Pero kasi, kaya po nag-hearing in aid of legislation sa Senado kasi pwede nilang umpisahan sa Senado tapos ibabato nila sa Kongreso, pag-uusapan sa Kongreso, pag naipasa doon, o di diretso na diretso na sa opisina ng presidente para pirmahan. Ano na bang na-legislate nila? Ano na ba? Totoo lang, real talk lang. Sa kay Dick Gordon, ano na ba na-legislate nyo? Puro kayo hearing. Pero may na-legislate na ba talaga? Wala pa. Gusto kong basahin yung sinabi ni Bato de la Rosa. Ito sabi ni Bato, I always attended Senate hearings and I bring my command group. Diyos ko, pinagalitan ka talaga ng dati mong boss, no?
Ako nga uma-attend ng mga Senate hearing, may baon pa akong grupo. Lahat ng nasa ilalim ko, sinasama ko sila. And all directorial staff because I know how important the hearings are. Our credibility as an organization would be in question. Na yun na nga ang nangyayari ngayon sa PNP. Yun na nga ang nangyayari sa PNP ngayon. Na-question na yung kanilang kredibilidad dahil dito kay Sinas. Diyos ko. Recently nga naglabas ng statement yung isang kasama ni Dacera na kasama sa party, nakasalanan daw ng ating gobyerno in general kung bakit napahiya sila, kung bakit nahihirapan sila ngayon, etc. I want to correct yung mentality na yun. No? Una-una, hindi kasalanan yun ng buong gobyerno, kasalanan yun ng PNP. Kasi hindi naman BIR o masikaso ng ng kaso eh, hindi naman DILG, hindi naman DOJ, 'di ba? Hindi naman Department of Agriculture, hindi naman Department of Health. So it's not the whole of government. Hindi palasyo, hindi Malacanang o masikaso diyan. Hindi whole of government. Ang may problema dito yung PNP na alam na natin ever since malaki ang problema. Panahon pa lang ni Cory Aquino nung ginawa niyang Philippine National Police from Philippine Constabulary. Actually, Philippine Constabulary pa lang, marami na rin supply. From the time na etong nagkaroon na nga ng issues, kung kailan man 'yon, gaano katagal man 'yon, how far back in time 'yon. Hanggang ngayon, problema pa rin natin ng PNP. Again, hindi lahat. Marami akong mga kaibigan sa PNP na sobrang ayos. Marami akong kaibigan dyan na maayos, as in maayos talaga. Pero sabihin na natin sa 100%, meron kang 10% na hindi maayos. So let's say sa 10,000, okay? So sa 10,000, meron ka 1,000 hindi maayos. O di syempre, ang maggagawa ng ingay yung 1,000. Sila yung lagi nadyadyaryo, sila yung laging nababalita. Kasi nga, sila yung pasaway eh. Sila yung mas kalawag eh. So, nagigets ko kung bakit mali lang yung mentality ng kaibigan ni Dacera na isisi niya sa buong gobyerno. Bakit? Kasi at the end of the day, ano na naman ang sasabihin ng mga dilaw dyan? Kasalanan ni Pangulong Duterte yan. Kasalanan ng Duterte administration yan. Dahil sa impunity, culture of impunity, etc. Yung mga PNP natin, terorista, o yung kakapal na mga mukha nyo, mga dilaw, tsaka mga pula kayo. Kakapal na mga mukha nyo. But anyway, going back. Okay. Sabi, the short stints of the country's top policemen do not affect the implementation of long-term programs of the police force. Kasi mga tabergads, sana nga May na eh. Kasi magre-retire na to si Sinas ngayong May. So sana May na para matanggal na to. Diyos ko Sinas. Iba ka. Nagalit na yung Senado kasi hindi ito yung first time. Okay? Na nangyari yan. Laging ini-snub ni Sinas ang Senate hearing. Kaya nagalit na ang ating Senado. Hindi lang yan, mga Tabercats. Pipiliin ko na si Mayor Magalong kesa dito sa mamang to. Diyos ko, yan, yung mamang yan. Diyos ko. Yan. Pipiliin ko anytime si Mayor Magalong kumpara dyan sa mamang yan. At least si Mayor Magalong isang beses lang sumablay. Itong mamang to, umpisa pa lang sablay na. Hindi lang sablay, kurakot pa. Remember PhilHealth? Baka nakakalimutan natin ang PhilHealth. Nung isang araw lang, pinag-usapan natin. PhilHealth, Diyos ko. Tapos ngayon, DOH Secretary. Ito yung, buti pa si Mayor Magalong. May kredibilidad. May delikadesa para mag-resign dahil sumablay siya. One time. Itong
Etong mamang to, Diyos ko, ilang beses nang sumablay, kakapal talaga ng mukha. Ni sorry, hindi magbigay sa taong bayan. Ni hindi niya kayang tanggapin yung mali niya. Diyos ko lang talaga. Anong pinaka-latest niyang sablay? O hindi, isa-isahin natin ha. Una, hindi siya nagpatigil ng mga travelers. Dapat sinarado na yung mga borders natin. May pandemic na, kumakalat na eh. Dapat sinarado na natin yung borders natin. Hindi lang sa China, I'm not talk kasi ang balik sa akin usually ng mga tao diyan. Paano naman yung relasyon natin sa China? I'm not talking about China. I'm talking about all countries. Lahat dapat sinarado na yung mga airport, nag-lockdown na tayo. Para hindi tayo napasok. Anong ginawa nito? Ni Duque, nag-lockdown siya, nagpa-lockdown siya, nung nagkaroon na ng kaso. Ang hindi, di ba? Diyos ko, napakahusay mo, Duque. Number 1. Number 2, may nakapasok ng kaso. Sumablay sa contact tracing. Inaway si PAL, inaway si Cebu Pacific. Kaya siya pinaltan ni Mayor Magalong. Totoo, Michael Marquez. Sobrang gigil ako dito talaga kay Duque. Yan, kaya siya pinaltan ni Mayor Magalong. Sumablay pa rin. Pangalawang sablay. Pangatlong sablay. Naipon ang PPE. Naipon ang mga PPE sa DOH office. Sa mga warehouse ng DOH. Hindi binababa sa mga ospital natin. Bakit daw? Kasi gusto niya maayos daw ang distribution. Sige, maayos ang distribution pero isa-isang namamatay ang mga doktor natin. Antindi mo talaga, no, Duque? Ibang klase ka. Ibang klase. Ibang klase. Ano ba mga naging sablayan to ni Duque? Yung Pfizer, Diyos ko, eto na yung Pfizer deal, Diyos ko. June pa yung Pfizer deal na yan. Nahilot na yan. Kaya galit na galit si Teddy Boy eh. Nahilot na yan, June pa. Nagpalipas ng panahon hanggang October. October na dinala. Pinadala niya sa mga kanyang legal office. Sa mga legal officers. Okay? Umabot pa uli ng 3 linggo. After 3 weeks, saka siya bumalik. Saka lang siya pumirma. Di wala na. Delayed na. Bakit? Kasi syempre, nagkakaubusan ng vaccine sa merkado. Imbis na meron na tayong vaccine ngayong January, wala. Nga. Di ba? Ito talaga si Duque. Diyos ko, hari talaga ng sablay ito eh. Lahat ng step dito sa COVID-19 pandemic, lahat ng ginawa niya sablay. Anong ginawa niya para masalba ang reputasyon niya? Nagdala siya ng meter stick, nagpunta sa mga mall, nagpunta sa palengke, nagsukat ng mga na social distancing. Anong katangahan talaga yan, Duque? Diyos ko, ibang klase talaga. Woo! Iba ka, Duque. Iba ka, Diyos ko. I'll take Mayor Magalong any day over Duque over Sinas. Meron pa yung lab dito sa Marikina. Yun sa yung testing. Yung sa COVID-19 testing. Agree ako mga Tabercats. Agree ako na hindi natin kayang i-testing lahat. Agree ako dun. Walang problema dun. Pero naman, huwag mo naman pigilan yung mga LGU na gustong magbukas ng kanilang sariling testing center. Thank you very much, Uma, for reminding me of that. Yung pinasara niya yung testing center sa Marikina, Diyos ko naman, Duque, grabe! Grabe naman. Hindi naman natin hinihingi yung mass testing. Ibig sabihin, yung lahat ng tao mamate-testing. Imposible kasi talaga yon. At merong research ang UP Manila, UP PGH sa Manila, na hindi rin nag-work ang mass testing.
Buti na lang talaga hindi natin ginawa kasi yun ang pinagpipilitan ng mga dilaw, di ba? Kasi waste of money daw talaga yon, sabi ng UPPGH. Waste of money, waste of time, waste of effort. Pero naman, kung ang LGU ay gustong magtayo ng kanilang sariling testing center, pigilan mo pa. Buti nga hindi pa lalabas sa budget ng DOH yun eh. Diyos ko. Tama yung Teacher Jeff, different you, Duke, different you. Ay, nako. Diyos ko. Ibang klase itong mamang to talaga. Nakakarinig ba tayo ng sorry sa kanila? Wala. Kay Sinas? Wala. Kay Duque? Wala. Nganga tayong lahat. Nasa ibang tao na. Mukhang mas mapapabuti sa atin kung figurehead na lang itong si Duque kaysa yung siya mismo yung tatrabaho. Eh di, that's the best way to go about it. Ang akin, kung it's a comfort for me, kumbaga ako, komportable na ako na iniisip at nakikita na si Duque, ang trabaho na lang niya ngayon ay mag-report. Yun na lang. Ngayon, mga Tabergads, kaya lagi ko sinasabi sa inyo dati, ang tiwala ko na kay Pangulong Duterte, wala sa kanyang gabinete. Paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo yan. Ang tiwala ko na kay Duterte, wala sa kanyang gabinete. Ngayon, kung bakit siya nandyan, itong dalawang to, kung ba't sila nandyan, meron silang, baka may dahilan sila doon, hindi ko alam. Ayokong pakialaman yun. Okay? Ayokong pakialaman yun. Kasi, buhay nila yan. Pero ito yung sa akin. Ang akin, at least, si Duque, nandyan man siya, sa posisyon, at least wala siyang ginagawa. Wala siyang hinahawakan. Para sa akin lang yun. Opinion ko lang yun. Si Sinas, mag-retire na. So, wala na talaga siya ibang choice kundi magpalapad ng papel. Hanggang doon na lang yun. Yun na lang ang comfort ko dyan. Ngayon, kaya nga napakadaling paikutin ng mga dilaw to. Kasi syempre, maski tayong pro-administration, gigil na gigil tayo sa dalawang yan, pero hindi natatanggal. So, mga Tabergads, tomorrow po, 11 p.m. tayo muli, okay, sa ating Legal Advice Weekend. Kakaririn ko muna yung Legal Advice Weekend. Sa ating Law Legal Advice Weekend, tomorrow, 11 p.m. Join po kayong lahat. Invite your friends and families to join our live. Tapos po, mga Tabergads, sa mga kaibigan po nating OFWs, God bless your work for today. Sa mga kaibigan po na nasa Pilipinas, God bless your rest. I'll see you all tomorrow on our next Coach Jared Live. Okay, that's tomorrow, 11 p.m. Bye everyone! See you!